Magandang umaga, grade 8. Magandang umaga din po, ma'am. Bago tayo tumungo sa ating talakayin, ay may nahanda muna akong makaunting aktibidad. May ipapakita akong larawan, gamit ang bali-baliktad na salita, ay tutukuyin niyo kung ano to, para mabuo ang tamang salita. Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Unang larawan. Desierto po, ma'am. Tama, ito ay disyerto. At ang pangalawa naman ay Bundok po, ma'am. magaling. Ito ay bundok. At ang panghuli, Ilog po, ma'am. tama, ito ay ilog. Ang ating aktibidad ay patungkol lamang ito sa ating paksang tatalakayin. Ang ating paksang tatalakayin ay patungkol sa heograpiya ng daigdig. Ang heograpiya ay may malaking papel sa ating lipunan at kultura ng tao. Ngayon naman, tatalakayin natin ang tatlong bahagi ng daigdig. Una dito ay ang pisikal na katangian ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng 7 kontinente. Andiyan ang Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, at Antarctica. Ang Asia ay ang pinakamalaki at mayaman sa likas na yaman. Ang Africa, ito ay tinaguro ang cradle of civilization. Dahil dito, nagsimula ang sinaunang sibilisasyon tulad ng Egypt. At ang North America, ito ay may malawak na lupain at mayaman sa karpatagan at kagubatan. At ang South America, dito matatagpuan ang Amazon rainforest at Andes Mountains. Dahil sila ay nagbibigay ng proteksyon at kabuhayan sa mga naninirahan dito. At ang Europe ay ang sentro ng kolonyalismo at kalakalan dahil sa maayos na lokasyon at daungan. At ang Australia, ito yung mga kontinenteng isla na may kakaibang hayop at mainit na klima. At ang Antarctica ay ang pinakamalamig at ito ay natatakpan ng yelo. At wala din ditong permanenteng naninirahan. Kaya naman, naiintindihan ba ang pisikal na katangian ng daigdig? Opo, ma'am. Mayroon din iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Ang anyong lupa ay ang bundok, kapatagan, disyerto at burol. Ang mga ito ay nagbibigay ng hanap buhay o kabuhayan sa mga tulad ng pagsasaka, pagmimina at turismo. At ang iyong tubig naman ay ang ilog, dagat, lawa at karagatan. Ang mga ito naman ay pinagmumulan ng mga pagkain, tubig at daanan ng mga transportasyon at kalakalan. Kaya naman, dumako na tayo sa epekto ng heograpiya sa kasaysayan. Maaari mo bang pakibasa? Ang mga unang kabiasnang Mesopotamia, Egypt ay musbong malapit sa mga ilog dahil nagbibigay ito ng tubig at pagkain. Ang mga unang kabiasnan tulad ng Mesopotamia at Egypt ay umusbong malapit sa ilog dahil silang nagbibigay ng tubig at pagkain. Maaari bang pakibasa ang pangalawang? Ang mga kabundukan at disyerto ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga nananakop. Ang mga kabundukan at disyerto naman ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga mananakop. At ang lokasyon ay nakakaapekto rin sa kalakalan. Halimbawa na lang ang Silk Road sa Asia. At ang pangalawang mahalaga naman sa ating daigdig ay ang kultura ng mga bansa, ng mga rehiyon at bansa. Andito ang kultura. Ang kultura ay tumutukoy sa mga wika, reliyon, pagkain, kasuotan at tradisyon. Naintindihan ba ang tinalakay natin ngayong araw? Opo, ma'am. Kaya naman, paano nga ba nakakaapekto ang ating heograpiya sa ating kasaysayan? Nagambag ito sa pag-usbong ng kabiasnan at sa pag-unlad ng mga bansa. Tama! At bakit naman mahalaga ang ating kultura at rehiyon? Dahil ito ang nagpapakilala sa pagkakaiba at pagkakakilanlan ng bawat mamamayan. Magaling! Kaya naman,
kung lubos niyong naintindihan ang ating, tayo ay magbabalik tanaw. Ano nga ba ulit ang ating 7 kontinente ng daigdig? Ma'am. Yes? Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, at Antarctica. Mahusay. Batid kong naintindihan nyo na ang ating tinalakay. Kaya naman, may hinanda akong inyong pagsusulit. Basahin ng mabuti ang panuto. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Maaari nyo nang pakipasa mula likod hanggang paharap. Ngayon naman, bago tayo tapusin ang ating may inihanda akong para naman sa inyong tatlong aralin ay basahin lamang ang pahina 85 to 89. May katanungan pa ba, class? Wala na po, ma'am. Kaya naman, paalam na grade 8.